Sinimulan na ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 205 ang paglilitis sa illegal drug case ni Senator Laila De Lima. Unang sumalang sa witness stand si dating PNP CIDG Director Benjamin Magalong na nagplano ng raid noon laban sa mga drug lord sa New Bilibid Prison. Ito ang balita ni Mai Bermudez. Matapos ang 2 taong pagkakaantala, sinimulan na rin ang paglilitis kay Senator Laila De Lima kaugnay ng mga kaso nitong may kinalaman sa illegal na droga. Unang isinalang bilang testigo ng prosekusyon ang dating direktor ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na si Retired General Benjamin Magalong. Mula mismo sa bibig ni General Magalong, sinabi niya na sa lahat ng kanilang intelligence gathering na pre-process nila ng CIDG together with other governmental agencies like PIDEA, yung PNP, yung PAOK-TF, sinabi niya na walang integrity issue kay Senator De Lima. Itinuro naman ni Magalong sa korte ang ilang high-profile inmates ng New Bilibid Prison na naging pakay ng raid noong December 2014 na tinawag na Oplan Cronus, kung saan nakumpiska ang mga kontrabando tulad ng illegal na droga, mga armas, cellphone at iba pang communication devices. Pero ayon kay Magalong, hindi nakasama sa naturang operasyon sa loob ng Bilibid ang CIDG na mismong nagplano nito. Why were they excluded? Sila nagplano, sila nag-intel, sila nag-create ng matrix. Ba't sila hindi kasali? That's a question eh. Come to your mind eh, di ba? Iba nagsaing, iba kumain. Tapos hindi pa maganda pagkaluto. Itinuro rin ni Magalong ang dating hepe ng Bureau of Corrections na si Director General Rafael Ragos na umano'y tumatanggap ng payola at drug money sa loob ng Bilibid. Pero ayon sa kampo ni De Lima, nakakapagtakang hindi isinama sa mga kinasuhan ng DOJ si Ragos. Si Ragos, base mismo sa mga testimonya ng mga akusado, siya nga yung pinaka-guilty eh. In fact, kung narinig nyo kanina, sabi ni General Magalong, merong intelligence report na involved si Ragos sa extortion at pag nag-benefit siya sa illegal drug trade. Siya pa ngayon ini-exclude. Ayon naman sa prosekusyon, hindi nakakita ng sapat na batayan ng panel ng DOJ, kaya't hindi na nakasuhan ang dating hepe ng Bucor. That is the prerogative of the prosecution. The prosecutors is not whether to drop or to charge somebody else. Now, maybe nung unang panel doon, nakita nila na kulang, insufficient ang ebidensya doon. So para sa kanila, kay Ragos na yun. So, he was dropped. Itinakda ang susunod na pagdinig sa March 15 upang isalang din ang iba pang testigo ng prosekusyon. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City.